to my YouTube channel, and bago lang ulit akong gagawa ng channel ko, and today I'm gonna show you this one, yung bago kong automatic washing machine. Bali, dati kong automatic washing machine is Electrolux nga pala. Nagamit ko siya bali ng mahigit 6 years, and nasira lang siya simula nang lumipat kami dito sa Winfield 2. Kasi yung tubig dito sa amin, and alam nyo naman kapag shout out kay St. Joseph Waters, may time na minsan sobrang hina. Ngayon, medyo inaayos naman na nila at may improvement so far. Malakas na ang pressure. And that before kasi hindi ganon. Kaya nag-start na nasira dun yung washing machine ko. Una siya nagka-problema sa water level. Basta maraming kwento. And yun nga, ang servisyo ng Electrolux ko before na 7 kg is lagpas 6 years. So far, so good. Okay naman na yung servisyo niya. Pinalitan na din namin kasi inayos yun ng asawa ko. Nakailang ayos din dun yung asawa ko. Naayos naman niya. Yun nga lang, nung inaayos niya, hindi niya nabalik na maayos yung tapat-tapat ng mga button. Kaya habang tumatagal, nabutas ko na din. And sabi ko sa asawa ko, ang hirap ng pindutin, kaya palitan na namin. By the way mga moms, nabili ko pala itong aking Midea automatic washing machine sa Robinsons Appliances. 15,300 pesos. Kapag cash mo siyang binili, as in straight payment, i-credit card mo siya, tapos straight payment or cash, ang presyo niya lang is 14,500. Pero since nag-installment ako, 0% interest naman, pero iba kasi yung price niya kapag i-installment mo, mas mahal siya, 800 lang. So, hindi na masama. And ayun, bali 15,300 siya. Ang installment ko is 36 months to pay, 425. Promo daw ito ngayon ni Robinsons Appliances kasi sinabayan daw nila yung birthday promo ni Abinsons. Marami ngayon pakulo si Abinsons. Mga mima, ang preferred brand ko talaga is Kundura kasi 'di ba, ang Kundura kilala naman natin. Itong Midea medyo hesitant pa ako, medyo hindi pa ako Kundura sana or Sharp, pero kasi sa Robinsons Appliances wala sila nung 7 kg na Sharp. Ang meron lang sila is 9 kg, and for me medyo na siya, namamahala na ako. And pero napunta ako dito sa 15,300 8.5 nga 8.5 kg nga pala to mga. Inano ko na din to kasi ang Midea naman daw ay sister company din naman daw ni Kundura. 'Di ba may washing machine na din si Kundura. Sabi ni Demo, ang gumagawa din daw ng washing machine ni Kundura is si Midea. Today maglalaba pala ako nitong una ng aking anak. Papakita ko lang sa inyo kung paano siya gamitin. By the way mga moms, eto. Kamukha din naman siya ng typical na automatic washing machine. Feeling ko, katulad ko, kung makakagamit naman na kayo ng automatic before, madali na sa inyo. Ito ang niyayabang sa akin ni Demo na, nga daw, meron na daw lahat to ng hinahanap po sa isang automatic washing machine. Pero yung Electrolux ko, meron din naman ganito, like, lagay ng fabric softener and detergent. Ayan mga mima, without further ado, let's start na. By the way, hindi nga pala yung pinaka-free niya na hose ang ginamit ko sa aking washing machine. Bali, may nabili kasi ako sa Shopee. Mura lang naman siya, and fit naman siya sa mga automatic washing machine. Kasi medyo malayo yung water source ng aking tubig dito sa aking automatic washing machine. Excuse the dumi, hindi pa ako nagkukudkod ng pader. And medyo busy na at pasukan na. By the way, mga mimasor, eto nga pala, sabi ako na kayo ahead of time kasi yung saksakan niya is yung tatlunan. Wala kami ganun saksakan dito sa kusina, kaya kailangan ko pang bumili ng adapter. Yung adapter naman, madali ka naman makahanap yan. And mura lang naman siya sa mga hardware. And first of all, syempre, bago natin siya gamitin, isasaksak natin. And, ayan. Since ang lalaban ko is unan, ito pala yung mga pagpipilian natin. Ito yung pinaka-display niya. Sabi sa akin ng Demo, ito yung display niya sa program. Tapos sabi sa akin ni Demo, ito yung mga daw dyan, logo. Ito yung explanation para madali mo ma-figure out yung normal, heavy, baby care, quick, soft, spin only, strong, jeans. Tapos ito yung niyayabang nila na may auto clean function siya. Sa ibang automatic washing machine, ang tawag sa kanya is clean tab, na kailangan mo pang pindutin or siya automatic na daw. Yun ang sabi ni Demo. Kapag daw naglaba ka, automatic daw lilinisin daw ni automatic washing machine yung sarili niya. And ayan, di ba? Ito yung mga ibig sabihin ng mga dito, yung mga logo. From the word itself naman, like normal wash, heavy, for me para siya sa mga blanket, comforter,
comforter na kaya naman ng capacity ng automatic nyo. Baby care, mga damit ng baby, quick wash is madalian lang. Soft, para sa mga telang malalambot na hindi kailangan ng sobrang tinding laba. Strong is feeling ko sa madudumi. And jeans. Tapos meron nga pala siyang function din na hygiene and turbo. Ito daw, kapag daw sobrang dumi ng damit mo, alam mo sa sarili mo na madumi, pindutin mo lang daw ng hygiene mo. Etong function na to, pipindutin mo. Kung gusto mo naman sobrang, kaya lang medyo matagal daw yata to, 60 minutes. Kung gusto mo naman ng malinis, matinding laba, pero mabilis lang, pipindutin mo daw si turbo. Pipindutin mo si function, pipindutin mo hanggang yung ilaw tumapat sa ano. Yun, ganun gagawin mo. Okay, let's start na. First of all, syempre isasaksak natin, and then turn on the water source. And press the on button. Since ito ay unan, ang pipiliin kong program, ito yung pipindutin mo sa program. Pipindutin mo yung program para mapuntahan mo yung bawat program, kung anong gusto mo. Like normal, heavy, ganon. Since unan siya, ang pipindutin ko ay heavy. Ayan, ito pipindutin mo para marating mo yung heavy. And water level. Daw pwede naman siyang mga mima. Pwede mo naman siyang, di ba, pinili mo na siyang heavy. Pwede mong start mo na lang siya agad, or pwede mo siyang i-customize sa gusto mo. Kasi ito, katulad niya, 94 minutes, sobrang tagal niya. Ito yung auto clean na sinasabi. Automatic na siyang umiilaw talaga siya kasabay ng mga program. Ito, itatry natin siyang i-customize after ko ilagay yung program. Sa water level, ayan, okay na sa akin kasi isa lang naman yan. Level 7, 1 to 8 ang niya. Pinakamaunti is 1, pinakamarami is level 8. Tapos, kung gusto ko halimbawa i-customize yung wash, mas matagal na minutes kasi gusto mong mas madami, mas matagal yung sabon niya. Pwede mo siyang dito. Pindutin mo lang yung option. Yan, pinindot mo yung option. Kung gusto mo mas matagal, ay nadadagdagan yung minutes. 19, 20. 20 pala yung pinakamatagal. And gagawin kong 15 lang siya. Tapos dito, kung gusto mo mas mababa, ayan, 14, mas mababa. Ayun, gagawin ko siyang 15 lang. Tapos kung gusto mo ma-check ilan yung rinse niya, pindutin mo lang ulit yung option. 3 rinse daw siya. Gusto kong gawing 2 rinse lang. Tapos, pindot ulit para lumipat sa spin. 9 yung spin. Alam ko 9 yung pinakamatagal. Ayan, kung gusto mong bawasan. Pero since maulan ngayon, alam ko 9 yung pinakamatagal eh. Ayun, 9 nga. Add tayo. Gawin natin siyang 9 para tuyong-tuyo. And eto, kung gusto mong lalagyan siya ng soak, ayokong lagyan na ng soak, pwede mo siyang i-0 na lang. 10, 20, 60, 10 pinakamababa yung soak, 10 minutes, pinakamatagal is 16 minutes. Next is soil level. Hindi ko to familiar. Siguro yung dumi. From the word soil. Ayan, nabalik ulit tayo. Kailangan maano mo kaagad. Pipindutin mo lang ulit tong option para marating mo ulit. Bawasan ko. Gawin ko na lang 3. Delay and ayoko mag-delay and gusto ko tuloy-tuloy lang. Ayan yung katulad niyan. Pwede mo ding lagyan ng kung 1 hour delay. Kung gusto mo siyang ibabad. Ayokong ibabad. Goods na ako sa Tapos yan, ganyan yung pag-customize. Madali lang naman. Pero kung ayaw mo lang mahirapan, 90 minutes yata yung lumabas na minutes kanina. I-automatic start mo na lang siya. May ganito talaga siya. Pero sabi ni kuya, kapag daw powder ang gagamitin mo, tatanggalin mo siya. Tatanggalin ko siya since ang gagamitin ko is powder. Ayan. Nagpa-powder na ako and hindi na ako magpa-popcorn kasi out of stock tayo today. Pecha de peligro. Ayan, i-close mo lang siya, i-push mo lang. Ganito lang kadali, hilahin mo lang and then push again. May plastic pa siya. Tanggalin ko na nga ito nandito. Hindi ko pa tinatanggal kahit yung nasa cover kasi protection niya din. Tsaka nakapagkusa na tanggal. And then, nalagyan ko na siya ng sabon. I-start na lang natin siya para siya maglagay ng tubig. For me, mga mima, yung pagkatuyo nito sa spin, mas okay siya kumpara dun sa Electrolux ko. Kasi yung sa Electrolux ko, hindi ako kontento dun sa tuyo niya. Eto, parang tuyong-tuyo siya. And hopefully, tumagal to kasi
Alam niyo na, yung pinagpalitan niya is 6 years. Dapat malagpasan niya yun. Okay naman yung ano ng brand na Midea. Nag-search kasi kapag ako may bibilin, for example, bumili akong automatic washing. Bago ako bumili, nagsisearch muna ako sa mga FB group. Like for example, yung Home Bodies, maraming reviews doon, maraming suggestions, mga ganun. Ang gagawin mo lang, punta ka sa Home Bodies na group, tapos search mo lang yung gusto mong brand. For example, ito Midea. Search mo, tapos makikita mo yung mga comment doon. May mga nagre-review na ano sila, ng mga pros and cons. And depende naman sa'yo, lahat naman, feeling ko, lahat naman ng brand is may mga pros and cons. Ang kagandahan nito, ang naano ko sa mga post dun sa Home Bodies, nagko-comment yung CEO yata, basta parang mataas siya sa ano, na thank you for purchasing Midea. Tapos yun, sinave ko nga yung name niya para if ever nagkaroon ng problema to, siya yung i-message ko kapag need ko ng help, kapal ng face. Wala, kasi nagko-comment siya na kung kailangan daw ng assistance sa Midea. Ayun. Tsaka ang alam ko dito sa Midea, alam ko ito yung sila yung nagpapadala ng isang unit. Like for example, nagkaroon ng problema yung unit mo, tapos pasok pa siya sa warranty. Pupuntahan siya ni technician, and then kung hindi kayang gawin sa bahay nyo, dadalhin dun sa ano nila, sa shop. And kapag dinala nila, mag-iiwan sila ng another automatic washing machine na pwede mo magamit pansamantala habang inaayos yung automatic mo. And yun lang. Sa ngayon kasi naglalagay pa siya ng tubig and medyo matagal to. Sana maayos yung water supply namin dito. Kasi as you all know, mga mima, dito sa amin, sa totoo lang, hirap kami lagi sa tubig bukod sa madumi. Actually, nareklamo na namin sa NWRB yung sa water resource. Tapos, lagi din kami nagreklamo sa aming provider. May ginawa naman silang improvement. Before kasi halos wala, mahinang tuwala ang nangyari sa amin. Doon grumabe yung sira ng automatiko. Kasi, no choice ka, kailangan mo maglaba. Hindi naman lumalakas yung tubig. Minsan lumalakas madaling araw. Gising ka sa maghapon, tas madaling araw ka maglalaba. Sobrang hirap. And guys, so far, umaayos naman na siya. Ganyan na yung pinakaikot niya. So far, okay naman na sa akin. Ayoko nung sabi ni kuya kapag daw inverter yung binili mong automatic. Lalo mababa naman yung kg, mababa yung capacity. Parang wala lang din yun. Parang kakaunti din yung, hindi din ganun ka-functional yung pagiging inverter niya. Kasi, kapag daw mas mababang capacity, like mga 7 kg, mababa lang daw ang wattage nun. So, hindi mo ramdam yung pagiging inverter. And ang cons daw ng inverter, like, di ba sa mga, mahirap daw kapag nasira na yung inverter, mahirap nang ayusin. Daw pwede namang ayusin, unlike sa mga old school na, mas madali daw, mas pangmatagalan, pwedeng i-repair yung mga old school. Eto na din pinili ko kasi sabi ni kuya, 8.5 lang. 5 lang naman daw yung bibiling kong capacity. Goods na daw na Hindi din naman daw to ganun kataas sa gumamit ng kuryente. Which is true naman kasi hindi din namin halos ramdam yung sa kuryente yung yung Electrolux ko before. Tapos twice a week ako naglalaba. Ayan yung ikot niya para magkaroon kayo ng idea. Kasi ako nung nagsisearch ako ng automatic, mga mina, ang hanap ko talaga is yung paano siya maglaba. Gaano kabilis yung ikot niya, kung makakalinis ba talaga siya.